Hello, Alpha. Hello, guys. So, naisipan kong gawin tong training na to. Kasi gusto kong i-share yung mga natutunan kong skills kung paano ko na-build yung business online. So, paano ako nakapag build ng group sa iba-ibang part ng mundo. So, anyway, pakilala mo na ako. So, ako pala si Kenneth. And probably, nakita mo tong video na to kasi binigay ito sa'yo ng mga kagrupo din na under ng group ng Team Alpha Alliance. Or personally, binigay ko tong video sa'yo para matutunan mo kung paano mo masimulan yung business mo online, lalo na nasa trabaho ka lang or parang nagagawa mo lang tong business online. Okay? Or kung ikaw ba yung taong nasa abroad ngayon and nasa bahay lang nagtatrabaho or sa office mo and ginagawa mo lang to part-time. So, makakatulong to sa'yo on how to start building your list in Facebook. So, paano yung skills na matutunan mo, paano ka, saan ka kukuha ng mga taong pwede mong presentahan ng opportunity, paano mo sila i-invite, paano mo siya i-present, paano mo siya i-close, and paano mo siya i-follow up. So, naka-base tong training na to sa tinatawag natin na 5 fingers of network marketing. So, ito yung skills na kailangan mo para maging successful ka. Basic or foundation na skills para makakuha ka ng taong magjo-join sa'yo. Okay? Pero, gagawin ko to in an alpha system. Okay, so itong system na to is na-develop ko through experience and I'm sure na makakatulong to sa inyo kasi nakatulong to sa akin. Pero at first, before ko simulan, is kailang i-remind ko lang kayo na ang pinakamalaking factor na probably magbibigay sa iyo ng success sa business na to is the way you think. Okay, paano ka mag-isip? Okay, paano mo isipin yung mga nangyayari sa iyo or paano mo siya ano yung mindset mo pag ginagawa mo na tong business. Okay, so anong ibig kong sabihin? Marami kasing mga distributors na pag nagsimula and then example naka-encounter ng mga rejection or discouragement, okay, or may mga hindi naniniwala, so nasa iyo pa rin kung paano ka mag-isip pag na-encounter mo tong mga ganito, mga discouragement. So, kung ikaw yung taong first time pa and hindi ka aware na pag naka-encounter ka ng ganito, sa isip mo parang sinasabi mo na ay, ang hirap pala or ay, parang hindi para sa akin to kasi nahihirapan ako, diba? So, the way ka mag-isip is parang nasa iyo na yun, diba? Kung parang nahihirapan ka, diba? Pero pag ang isip mo is through positive side, na parang titingnan mo, sasabihin mo sa sarili mo na okay lang to kasi
to ng success. So, kailangan ko tong pagdaanan para matuto ako, or kailangan ko tong pagdaanan, kasi nadaanan din to ng mga successful na tao, diba? So kung ganun kang klaseng mag-isip, so ikaw yung taong I'm sure na ikaw yung taong makukuha yung success. So sabi ko nga, ang pinakamalaking factor by the time na simulan mo tong business is how you think sa kung ginagawa mo na yung business. Okay? So, nasa iyo pa rin yung parang formula. So, probably itong training na to is makatulong sa iyo. Okay? So, pero hindi lahat talaga nandito. I'm sure along the way makukuha mo yung approach na parang hiyang sa'yo. So, siguro guide lang to na paano mo simulan. Pero eventually, along the way, makukuha mo yung mga right approach, right yung system na hiyang sa'yo. Okay? So, simulan ko na. So, pag kadalasan yung mga tao, yung mga downlines ko, isa sa mga nagiging parang tawag dito, hindrance or yung pumipigil sa kanila, lalo na pag sinishare na nila yung business sa mga friends nila and marami yung hindi, marami yung ayaw. So, parang sinasabi nila na, wala na akong prospect, diba? So, siguro, kasi wala ka ng prospect, yung nakikita ko na problem is, wala na silang prospect, kasi nakadepende lang sila doon sa nilagay nila. So, kailangan kasing gumawa ka ng prospect list, and hindi lang basta prospect list, kundi active. So, anong ibig sabihin na active prospect list? Dinadagdagan mo siya every day. Okay? So, kung ikaw ang nasa online kayo, so, ang pinaka-best na gawin mo is maghanap ng friends sa Facebook. Okay? So karamihan, paano ko na-build yung group ko international is through Facebook lang talaga. So, ngayon, ang daming users ng Facebook and lalo na mga Pinoy all over the world, ang daming Pinoy na nagtatrabaho abroad. So, advantage to para sa atin. Okay? So, pero paano ba ang tamang way sa pag-add? Kasi normally, yung na-encounter ko dati is na ba-block ako. So, pag marami akong ina-add and parang nakita ng Facebook na ang dami ko nang ina-add, so, binablock nila ako. So, hindi ako maka-add ng friends. So, itong approach na ituturo ko sa inyo is isang way para hindi ka madaling ma-block. And hindi ka talaga, sa experience ko na ginagawa ko na to, hindi ka mabablock, una. Pangalawa is, makukuha mo yung mga right na tao na saan ba yung paano ba ako makakuha ng mga taong interesado na sa business. So, posible mo yung makuha dito sa approach na to and makapag-build ka ng mga tao or makakita ka ng mga tao sa specific na lugar kung saan mo gustong i-build yung business mo. Okay? So, una is hindi ka mabablock ng Facebook. Pangalawa is posibleng makakuha ka ng mga taong positive na sa business. And ang pangatlo is kaya mo nung mag-build ng or makakuha ng mga tao na parang nasa specific na place or lugar kung saan mong gustong mag-build or mag-build ng grupo. Okay? So, ito yung una. So, prospect list. So, ito yung ginagawa ko. Hindi lang ginawa ko one time, kundi every day mo dapat to gagawin. Okay?
kailangan, sa business na to, kailangan consistent mo siyang gawin. Kasi mas mahirap, sa base sa experience, mas mahirap makapag-join ng tao online kaysa offline. Kasi sa online, hindi mo naman nakikita yung tao, hindi mo siya kakilala, total stranger ka. So, mahirap mag-trust agad yung tao sa'yo. Okay? So, average, pag naging friend mo siya sa Facebook, nakita ko average 30 days bago siya talaga mag-join sa'yo pag nasunod mo yung tamang sistema. Okay? So, paano ba makapaghanap ng prospect sa Facebook? Okay? So, ito yung gagawin natin. So, dito sa side na to, mag-search ka ng, tawag natin, people I may know. Okay? So, pag na-open mo yan, so ito yung lalabas. Okay? So, ito yung mga friends na pwede mong i-add. Pero, sa akin, pag nag-a-add ako, hindi agad-agad. So, example, ito yung, kung titingnan mo dito, so, parang ma-filter siya. Meron siyang filter. Okay, so, gender, relationship. So, sa akin, kung gusto kong mag-build sa isang lugar, lalo na, siguro isang tip na parang nakita kong effective is, doon ako mag-build or maghanap ng mga prospects sa mga lugar na may office na ng AIM Global. So, like, ngayon, sa Dubai, sa Taiwan, sa Singapore, sa Nigeria, sa Ghana. So, yun yung mga countries na may office na. So, sa akin lang, bakit ako doon nag-build? Kasi, para by the time na may prospect akong interesado, so, mas makasave siya ng pagpapadala. So, mas, na nakukuha niya agad yung mga products, yung mga package pag bibilihin na siya, and merong mga products agad sa lugar niya, magagamit niya agad yung mga products. Pangalawa is yung mga country na yun may mga existing na trainings. Ibig sabihin may mga trainings na may mga regular presentations na ginagawa sa mga countries na yun. So, as a new distributor, so iti-train ko na lang sila paano magpunta sa office para mag-train. So, hindi na talaga ako yung mag-train sa kanila kung about sa NDO, paano magsimula. So, yung system na ng AIM Global, yung mag-train sila para sila mag-grow. So, isa din yun sa mga opinion ko, bakit ko gusto mag-add ng mga friends pag nasa lugar na may office na. Okay? So, siguro, so paano ko yung ginagawa? So, ito, current city. So, example, pag gusto kong makakuha ng mga taong nasa Dubai, okay, so, i-type ko lang Dubai dito. So, yun. So, kung makita mo, so, ito na yung mga friends or mga tao na nasa Dubai. Okay? So, ito na yun sila. So, nasa Dubai ito lahat. May mga Pinay, may mga diba? So, normally, pag bago yung Facebook mo, so, mas maganda kung i-filter mo siya dito sa friendship, not my friends. Kasi, meron na ako ngayon sa account na to, meron na akong 1,000. So, kung friends of my friends, kaya maraming lalabas dito. Pero, pag not my friends, yung i-open ko, so ito yung mga tao na hindi ko talaga friends. Yun. And walang connection sa mga existing friends ko. Okay? So, yan. So, lahat yan is from Dubai. So, yun. And, so, nasa iyo, kung lalaki ka, so, pwede mong i-female dito. Kung babae ka naman, so, gusto ka mag-build ng male. Okay, so, nasa iyo na yun. Kung ano yung gusto mong gender na makukuha. So, kung gusto mong magkaroon ng leader na babae, so, pwede
female or gusto mo na karoon ng partner na lalaki, so male yung choose mo. Okay? So, importante is nakita mo yung tao na nasa Dubai na hindi mo friend. So, isa sa mga technique ko para makakuha ko ng taong posibleng interested na or may interest na sa pagninegosyo. Kasi sa mga Pinoy, wala naman tayong parang interest talaga na mag-business. Kasi naka-mindset nga tayo na magtrabaho. Kaya nasa abroad yung mga tao to. Pero, isa sa mga nakita ko is may mga tao ding nagiging interesado pero hindi pa involved sa business. Pero interesado na sila. Okay, so paano ko yun nakikita or kinukuha dito sa Facebook? Okay, so one thing pala, itong process na to is magagawa mo lang sa laptop. So hindi mo to pwede gawin sa iPad or cellphone. So mas advantage yung mga taong may laptop kasi nagagawa nila to na mag-filter. Okay, so ito yung ginagawa ko. So kinlik ko yung kanina and see more filters. Then, pinupuntahan ko tong likes. Okay? So, likes. So, parang, ang ibig sabihin nito, mag-search ako. So, ano ba yung i-search ko dito? So, probably, mga tao na nasa Dubai na nagla-like ni, example, Robert Kiyosaki. Diba si Robert Kiyosaki is isang businessman. Okay? So, isang siyang very popular na financial educator, diba? Siya yung may gumawa ng Rich Dad Poor Dad. So, probably, ito yung mga tao na to is kilala si Robert and open-minded na sa business. Okay? So, kung nakita mo, sa mga taga-in global din, diba? Pero kung titingnan mo, so ito yung mga tao na nasa Dubai na interesado or nag-like sa page ni Robert Kiyosaki. Okay? So, and I'm sure itong mga maa-add mo dito is mga taong open na sa business. So, isa din sa mga gusto ko na nagla-like is kay Bo Sanchez. Okay. So, si Bo Sanchez, isa sa mga idol ko talaga na motivator and financial coach. Okay. So, kung yung mga tao na magla-like kay Bo Sanchez, kilala siya as sa spiritual na side and sa business na side kasi para siyang speaker, motivational trainer in terms of spiritual na side and sa business na side. So, ito din sila, yung mga taong parang nag-like din kay Bo Sanchez. Okay, so probably itong mga taong na to is open na sa business. So, ako, next is i-add ko na ba agad? So, parang i-add ko na ba agad sila na so hindi pa. So, ako, meron akong ginagawang filter kung saan tinitingnan ko muna yung mga taong i-add ko. So, example, ito yung ginagawa ko. I-open tab ko sila. Mag-open tab ako. So, open tab. Ito yung ginagawa ko. Kasi gusto kong tingnan kung sino yung taong i-add ko. Meron akong parang category. Okay? So, sa category, example, ito. Dexter Kim. Okay? So, kung titingnan mo, distributor na siya ng AIM Global. So, nasa Dubai siya, and distributor siya ng AIM Global. So, as gusto ko makuha ng partner, so, gusto kong partner na hindi pa member ng AIM. So, ito, hindi ko to i-add. Kasi member na siya ng AIM. Diba? So, i-cancel ko yan. Ito, i-add ko. Ito,
O, member na rin na in global na sa Dubai. So, hindi ko yan i-add. So, ito, kung titingnan ko, so, parang hindi pa siya member. Okay, nakikita ko hindi pa siya member. So, okay. Okay, so number 1 is hindi member ng kahit anong networking company. Okay, nasa Dubai. Pangalawa is, ang titingnan ko is active ba siya na Facebook user. So, kung titingnan mo, 13 hours ago. So, ito, active to sa Facebook. So, kung titingnan mo yung ibang post niya, so, October 8, so, lagi siyang nag-post. Okay? So, ito, gusto ko tong i-add kasi nasa Dubai and nag-like kay Boss Sanchez and then active siya sa Facebook. Okay, so add. Okay, so next, ito isa. So kung titingnan mo, so hindi siya member kahit na anong network marketing. Pero kung titingnan mo, yung last update ng post niya is September 9, which is kung ang date ko ngayon na ginagawa ko tong video is October 14. So almost a month. So hindi to active. Okay, so ganito, sa mga ganito hindi ko to i-add. Okay, kasi hindi siya active. So yung ina-add ko lang, so kung titingnan mo from Dubai siya, nag-like siya kay Boss Sanchez, pero hindi siya active user ng Facebook. Okay, so ang chance na ma-accept niya ako kasi hindi siya palagi nag-open ng Facebook is maliit lang yung chance compared sa mga active. Okay, so hindi ko to i-add. So ito, so titingnan mo, so, hindi pa member kasi wala namang pictures ng AIM, and nasa Dubai siya. And then October 9, so yung pangalan niya is Talin, hindi naman siya ito. So kung titingnan ko, hanapan ko yung picture na updated siya. O ito, October 9, nag-comment siya dito. Okay, so nag-comment siya last October 9. So mga 5 days ago. So nakita ko parang active to. Okay, so siguro yung depende sa inyo kung anong range na. Sa akin lang mga nasa 1 week. 1 week yung parang from by the time na mag-a-add ako, 1 week ago, pag nakita ko na nag-post siya, so i-add ko siya. Okay, so ito, i-add ko to. Yun. So, ganun lang. Okay? So, continue mo na lang to sa mga sa baba. Okay? So, ganun lang yung pag-a-add ng mga tao sa Facebook. So, gawin mong habit. So, sa mga nagsisimula, gawin mong habit na mag-add ng at least 15 katao every day. Okay? Every day, at least gawin mo to, and then mag-add ka ng 15 katao. Consistent yan, every day. Kung 15 yung i-add mo, then mga active yung ina-add mo sa Facebook, probably yung acceptance rate mo is mataas. So, siguro sa 15 na na-add mo, merong mag-a-add sa'yo ng mga 5 to 8 katao. Every 15 na ina-add mo. So, kung titingnan mo, kung may mag-a-add sa'yo ng 5, sample na lang natin, at minimum of 5, every 15 na ina-add mo. So, in 1 month, kakaroon ka ng mga new friends na 150. Kasi, 5 times 30 is 150 na mga new friends. Okay? So, imposible siguro na meron kang 150 ka-friends sa 1 month and wala kang maka-join doon.
Okay, so at least hindi ka na uubusan ng taong pwedeng kausapin mo sa business. Okay? So, yun yung first. Yun yung pinaka-first. So, ito yung prospect list. So, mag-add ka ng mga 15 to 20 na mga active people sa lugar na gusto mong i-build yung group mo. Okay? So, ito yung pag-build ng prospect list. Okay? Para hindi ka maubusan ng kakausapin. Yung pangalawa is itong pag-i-invite. Okay? So, sa pag-i-invite, by the time na i-accept ka na nila, for example, ito, may nag-accept sa akin. Okay, so, example, ito, na-accept niya ako, so, normally, ang ginagawa ko dyan is, i-message ko sila. Okay, so, nasa iyo, kung ano yung, so, mag-thank you ka, mag-build ka ng isa. Pag i-invite kasi, mahirap naman i-invite mo sila agad, ratatat ka na agad na i-invite mo sila sa opportunity. So, kanina, sabi ko, di ba, inad niya ako agad, di ba? So, yun yung sinabi ko sa iyo na effective na way para i-accept ka agad. Okay? So, ito, i-message ko siya, may message ako na magte-thank you. So, thank you for accepting. So, dito, sisimulan ko na mag-build ng relationship. Hindi ko agad siya re-recruitin sa opportunity. So, yeah. Kung build muna ako ng relationship, ng rapport, para mag-trust sa akin yung tao. Okay? Kasi mahirap mag-join yung isang tao sa iyo kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya trust. Di ba? So, ano yung mga right approach, mga tamang approach, paano mo siya i-invite? Kasi yun yung dilemma ng mga tao. Paano ko ba siya i-invite? Paano ba yung transition ko from naging friends ko and pag-i-invite? So, isa sa mga ginawa natin na sistema sa group natin, Alpha Alliance, is meron tayong ebook kung saan matututunan mo yung mga right mindset sa pag-a-approach ng mga tao online. So, yung sa lahat ng mga members ng Alpha Alliance, kung I'm sure na-invited na kayo sa group na to. Okay? Kung member ka na, so, lalo na pag member ka na, ito sa kabila. Itong para sa mga members. So, I'm sure, pag member ka na, so, ito, member ka na ng group na to. Diba? Okay, so ito yung group page natin, which is a secret group kung saan andito na yung lahat ng mga members ng Alpha Alliance. So, kung saan ka makakakuha ng ebook na yun, so sa ebook na to, or sa ebook na yun, yun, so wala. Okay. Kasi nandito yung mga trainings natin sa file section. Pero sa pag-i-invite, meron tayong ebook na ginawa. Ito. So ito yung tinatawag natin na Alpha Sponsor Mo Download. Okay. So dito yun, ito yung ebook kung saan matututunan mo kung ano ba yung right na mga tanong, like ganito, art of questioning sa pag-i-invite. Okay, so paano mo siya i-invite ng tama sa business. Okay, so dito ko natutunan yung mga effective na way sa pag-i-invite. Okay, so itong ebook na to is
pinili pa natin to, ginawa talaga natin. And then, I hope na basahin nyo to para mas madali kayong makapag-invite. Okay? So, ito sa invite is so, Alpha Sponsor Merchandise, basahin nyo po to para makakuha kayo ng right approach sa pag-i-invite. Okay? Nandun lahat yung mga scripts kung paano ba i-transition yung bagong friend mo and then bago mo siya i-invite. So, I'm sure pag bago mo lang siya ginagawa, so hindi mo pa talaga ma-perfect na kapag present ka. Pero I'm sure pag binasa mo to pa ulit-ulit, so magiging master ka. And ikaw na yung mas madali na siya yung nagawin na mag-invite dito sa Facebook gamit tong mga approach na nandito. Okay, so i-invite mo sila na tumingin sa presentation. Okay? So, sa group natin, example, balik tayo doon. So, sa group natin, paano ka ba mag-present? Okay? So, sa Alpha, sa akin, personally, yung ginagawa ko bago ako mag-present, kung open na siya, so, example, pag tinanong ko na siya na, open ka ba sa idea na part-time, magpa-part-time sa Facebook, okay, part-time business, na hindi na apektado yung work mo, and while nagpe-Facebook ka lang. So, pag gusto nila na tumingin sa business na ino-offer mo, so ito yung unang ginagawa ko personally. So, pag mga OFW, nagtatrabaho sa abroad, so, pinapakita ko ito. Kung titingnan mo, dun sa group din natin, yung isang group kung saan dito natin ini-invite yung mga bago nating, 'di ba? Yung mga bago nating prospects, titingnan mo. So ito yung isang group natin, AIM Global Team Alpha Alliance. So dito natin ini-invite yung mga open-minded na. So babalikan ko mamaya, pero ito yung yung group natin kung saan tumutulong, okay, yung lahat ng groupmate natin, tumutulong sila na i-welcome yung mga taong interesado na to learn more about the business. Okay? So, sa presentation, dito mo rin makukuha sa file section kung anong presentation ang gusto mong ibigay sa kanya. So, sa akin, yung ginagawa ko, binibigyan ko itong bullet presentations. Okay. So, dito, makagandahan ng ginawa ko to, yung mga folders na yon para mas mapadali yung grupo natin, yung alpha, na makakuha ng link. Kasi kadalasan yung dilemma ko dati is wala akong saan ako kukuha ng link pag ganito. So, ngayon, inorganize namin, ginawa namin ng sistema na mas madali mo na siyang makita. Which is dito, tingnan mo lang sa bullet presentation. So, kung titingnan mo, mayroon, kung gusto mo silang i-present ng company background, brief product presentation, how to join in global. So, mayroon ng mga links dito papuntang YouTube para makita nila agad. So, sa'yo, example, gusto mong mag-present, and normally, ang ginagawa ko is, binibigyan ko muna sila ng successful testimonial. Okay, so, kakopy ko lang to, copy, and then, isi-send ko sa prospect ko, paste. So, ganun lang. Ganun lang yung ginagawa. Okay, so, kung nagustuhan nila, kung gusto nila ng paano ba mag-join ng InGlobal, so ito yung link. Copy mo lang to and then paste. Paano ba yung kitaan sa InGlobal? So ito. So, diba? Paano ba yung product? Ano ba yung mga products nyo? So ito yung brief product presentation. Kung gusto nyo din yung kagatsal yan, na short presentation, meron din tayo short marketing plan presentation. So,
Diba? So, 7 accounts. So, nasa sa inyo na yun. Basta nandito na lahat yung mga links na nag-explain dun sa presentation na gusto nyo makuha. Okay, so, example, open natin yung isa. So, how to join in. Okay. So, ito. So, kagandahan yung mga links natin pag tawag dito yung laptop yung binibigyan nyo is full talaga siya. Full talaga siya na video. So, mayroon tayong ginawa dito para mawala na yung mga links dito para hindi mag-guide sa ibang links. Yung mga prospects natin. Okay, so full siya. So, doon, makikita niyo yung presentation. So, nakapag-present ka na. Diba? So, dali lang, diba? Yun. So, yun yung pangatlo sa 5 fingers, yung presentation. Okay? So, pag yung taong napresentahan mo, nagustuhan niya yung business, so, ang gagawin natin is, after sa presentation, closing na yung gagawin natin. Closing, or tinatawag natin na most common is yung ABC room. Okay? So, kung ginagawa mo to sa seminar room, okay, nag-invite ka sa seminar, so, pinapakausap mo sa mga uplines mo. Diba? Yun yung closing. So, sa online, iba yung ginagawa natin. So, pwede mong ipakausap sa mga, sa amin, mga uplines, sa alpha, yung mga uplines nyo. Pwede nyo gawin tong closing. Pakausap mo sa kanila. Para mas, maging, tumaas yung excitement level, mas malalim yung belief ng napresentahan. Pero sa atin, ang ginawa natin ng sistema na effective is ito, itong group natin. Diba? So, ito. So, ang gagawin natin dito after sa presentation, meron tayong ginagawa na tinatanong ko yung prospect ko na, uy, friend, ano yung nagustuhan mo sa nakita mong presentation? So, yung products ba or yung marketing plan na pwede kang kumita? So, tinatanong ko sila doon na para mag-guide sila kung ano yung nagustuhan. Hindi ako magtatanong na kumusta or nagustuhan mo ba. So, yung tinatanong ko na exact words is, friend, ano sa nakita mong presentation, ayun, ano yung nagustuhan mo? So, na best sa products ba or sa marketing plan ba? Yung ways to earn. Okay, para yung sagot niya is malalaman ko kung gusto niya yung products or yung marketing plan. So, after nun, ang ginagawa namin is, mayroon pa siyang mga tanong. So, friend, ang gusto ko kasi is, gusto kitang support, gusto kitang tulungan para makapagsimula na sa business. Ang kagandahan is, meron akong grupo na willing din na magturo sa iyo. Willing din na mag-support sa iyo. So, itong grupo na to is kagaya mo rin, karamihan dito is nasa labas ng abroad or nasa outside the Philippines. Na ginagawa dito yung AIM Global Business Partner. Okay, so ito yung ginagawa ko. So, ini-invite ko na sila. So, bago ko invite, so, friend, okay lang ba na i-invite kita sa group namin, exclusive, para makita mo yung support ng group, support ko, at yung team ko. So, ito yung ginagawa natin. So, yung sa mga nanonood nito, sa mga bago, so, sa closing na stage, sa ABC Road, ito yung ginagawa natin. So, ni-invite natin din. Example, kanina, yung nag-add sa akin si Jason. So, kung gusto ko siyang i-invite, interesado na siya sa business. Normally, yung ini-invite natin dito is yung tapos na mapresentahan. Nakakita na ng video. Or at least may idea na sa Global. Para dito, maka-close na natin. So, example, pa-type ko. Okay. Ito, di ba si Jaser Micabalo. So, pag i-add ko na to, so automatic, add na siya sa
group na to. Okay? So, example, i-add ko. Okay. So, add na siya sa group, di ba? So, kung titingnan mo, add na yun siya. Okay? So, next na gagawin mo is i-welcome natin. So, guys, sabihin mo dito, guys, help me welcome, cha-cha-cha. And then, add, para mag-blue. So, ito. Diba? So, magiging, parang mag-highlight siya na blue. And then, is very interested, more open to join, sa group natin. So, kung makikita mo yung final result, so, ito yung ginagawa natin. So, partner, friends, help me welcome, who is currently working in Canada, very interested. So, normally, tayo as mga members, ang gagawin natin is mag-welcome tayo dito. So, example, pag makakita ka ng alpha na nag-welcome dito, ikaw, as responsibility mo din to, as alpha, is i-welcome mo din yung taong in-invite ng mga grupo mo. Okay, so, mag-welcome ka dyan. Ito, isa din to. So, pwede ka mag-welcome din dito. Okay, so, pag nag-welcome ka kasi, dyan, yung taong i-welcome mo, na invite mo, maraming ding mag-welcome doon sa kanila. Okay, so yun yung kagandahan. Kagandahan ng system natin. Okay, so, patanggalin ko muna yung yung invite ko. Kasi, baka nung isipin nun, uy, hindi pala ba? Hindi pala. Ayun. Uy. Wala na. So, may ano yun. Okay. So, let's continue. So, yun. Yun yung sa closing or sa ABC role. So, kagandahan dito, pag nakita nung prospect mo na maraming nag-welcome sa kanya, mas tataas yung level ng trust sa'yo. Kasi makikita niya na maraming nag-welcome sa kanya and hindi lang siya mag-isa. So, ito yung ginawa natin na sistema dito sa online para ma-close and makita din ng namin, mga uplines, na meron kang ni-welcome. So, pwede namin i-add yun para matulungan ka na i-convince yung taong na-invite mo. Okay? So, yun yung closing. And yung panglima is follow-up. Okay? So, sa follow-up naman, meron tayong tinatawag na 24 to 48 hours rule. Okay? So, ang process kasi na pagpapa-join ng isang prospect is hindi yun sa isang present lang. Ang concept bago siya mag-join is pinapataas mo muna yung excitement level niya. So, paano mo yun gagawin? Okay? So, pag hindi mo siya na-follow up agad,
posible yung excitement level niya na mag-join is bababa. So, ang sekreto, okay, para mas madali yung pag-join, mas madali mag-join yung mga prospect mo, is kailangan mo siyang i-expose ng marami sa business natin. Ibig sabihin, kailangan niya makita na mas maraming involved, kailangan niyang makita na yung mga proofs pa. So, posible yung ginawa mo na pag-present sa kanya is posible, yun talang yung pinaka-unang presentation niya. Okay? So, sa follow-up or sa closing mo, parang i-schedule mo siya ano yung next na gagawin niya. Example, gusto mo ba siyang ipakausap? Okay, sa mga uplines, or gusto mo ba siyang kausapin? Sa Viber ba o sa Skype? Okay? Or, meron kang isasend sa kanya ng mga video links about sa events natin and sa mga testimonials. So, kailangan i-expose mo siya palagi sa business natin para mas tataas yung belief niya, level. Okay? Na gagawin niya yung business. So, it's around mga 5 to 6 exposure yung average bago mag-join yung prospect mo. So, ikaw yung taong pag na-expose mo siya palagi in a very short time, example, na-expose mo siya ngayon, na-expose mo siya bukas, na-expose mo siya ngayon na week. So, probably by next week, mag-join na yun. Pero kung ikaw yung taong mahina sa exposure, ibig sabihin hindi mo siya ni-expose palagi sa AIM Global. So, ang tendency is, pag na-expose ngayon, hindi na-expose mo next week, and next month po pa, na-expose ulit. So, matagal yung process na mag-join siya. Okay, pero pag ikaw yung distributor, na palagi mo siyang ini-expose, and kasi nagustuhan niya, so, sabihin mo, okay lang ba na ipa-follow up kita or every now and then i-update kita sa mga nangyayari sa AIM Global. Okay? So, yun yung advantage ng ini-expose siya. So, nakita niya na ano yung mga activities ng group mo, ano yung mga activities ng group ng Alpha, ano yung mga activities ng company. So, para mas tataas yung excitement ng belief niya bago siya mag-join. And pinakamagandang follow-up talaga is makausap mo siya sa Viber or sa Skype. And para matanong mo yung mga probably yung mga pumipigil sa kanya para mag-start siya agad. Okay? So, kung ma-address mo yun, ma-expose mo siya sa mga tools na mag-guide siya or mawawala yung mga doubts and fears niya bago siya mag-join. Kasi probably may mga questions yun sa isip niya na paano ba to, paano to gawin, paano ko to, wala akong oras, wala akong time kasi nasa bahay ako, paano ko ipapadala yung pera, sino yung kukuha. So, kailangan makuha mo yung mga tanong na yun para siya makapag-decide siya ng tama and makapag-join agad sa iyo. Okay? So, yun lang yun. Yun na yun yung buong training sa skills paano ka makapag-join ng mga taong nakilala mo sa Facebook. Okay, so I hope na nakatulong tong training na to, and sa'yo, kapag ikaw nag-join ka na rin, or pag meron nang nag-join sa'yo gamit yung natutunan mo dito, so ang kagandahan nito is matitrain mo na siya in a way na tingin mo lang tong video na to sa mga bagong nag-member sa'yo na gusto ring makakuha ng mga prospects online. Okay, so ginawa namin to mga leaders ng Alpha para ikaw as a distributor under ng Alpha Alliance mas mapadali
yung success mo sa AIM Global. Mas mapadali yung success mo, and mas mapadali kung nasa abroad ka man ngayon, mas mapadali na makasama mo yung mga pamilya mo dito sa Pilipinas. Okay? So, I hope nakatulong tong training na to, and o hindi to mag-i-effect pag hindi nyo i-apply. So, ang sekreto sa training is application. So, hindi ibig sabihin alam nyo na kung paano. Kailangan i-apply nyo po siya. Kasi through application, mas marami pa kayong matutunan. So, labas sa training na to. So, ito guide lang to kung paano mo siya gagawin. Pero, along the way, mas matututo ka kung ginagawa mo siya. Okay? So, I hope nakatulong tong training na to. And, again, thank you and see you in the next video.